po sa inyong lahat. In this video, matutunghayan natin kung paano magtanim ng lettuce gaya nito. Ayan. Using hydroponic. Ano nga ba yung hydroponic? Base po sa pagkakaalam ko, yung hydroponic po is way or paraan ng pagtatanim na ginagamit po ay tubig. Halina tunghayan natin para meron po tayong matutunan ngayon. Bale, siya po si Ma'am Beth. Siya po yung gumagawa. Ayan. So, para umpisahan po yung ating pagtatanim, ito muna yung unang gagawin. Mag-prepare ka. So, punta po tayo sa garden ni Ma'am Beth. Aking munting garden. Ayan. Okay, so ito yung mga naitanim ko nung October 6 ko siya na pinunla. From seed germination hanggang sa nung aking transfer. So, ito. Ayan po siya, oh. Muna siya. So, yung pinunla natin, so, pag 14 days na, for 2 weeks, ito na, magiging ganito na yung kanyang resulta. Yan. Ayan, may tumubo na. Okay. So, ito na siya. Pagkatapos ng 2 weeks, kailangan muna siyang may tinatawag tayo na hardening. Ano ba ang hardening? Yung hardening, bago natin siya ilalagay sa ganito na reservoir niya na styrobox, kailangan muna na i-hardening natin yung ating plant. Paano po ginagawa yung hardening? Yung hardening, ito, na-transfer na natin siya sa kanyang styro cup. Ano siya? So, bali po, ang ginagawa sa styro cup ay lalagyan po siya ng kailangan pala ito, butasan siya sa mga sides para doon lulusot yung kanyang roots. Okay. So, ito na yung hardening na tinatawag natin. So, for 3 days, i-hardening ko muna siya. Bakit kailangan ng hardening? Kasi, bago natin siya ilagay dito sa kanyang reservoir, hindi siya manibago. Kasi doon na tayo, pag nilagay na natin siya sa kanyang, ito, reservoir ang tinatawag natin dito, sa styro box, hindi siya manibago pag transfer natin siya. Kasi lalagyan na natin siya ng kanyang nutrient solution. Yung tubig na gagamitin natin, hahaluan natin siya ng nutrient solution. Yun yung bumubuhay sa hydroponics. Yun na yung pinaka-vitamins ng mga tanim natin. Yung nutrient solution na imimix natin dun sa tubig. So, ang kagandahan po ng hydroponics, guys, is hindi ka nagagamit ng lupa, kundi tubig lang. Tapos, may nilalagay pong, ano yung solution na yun, ma'am? Yung nutrient solution. Nutrient solution. So, later po, ipapakita po namin kung anong nilalagay ni Ma'am Beth. Okay. Yung nutrient solution kasi natin siya, organic siya. Kumbaga galing siya sa seaweed extract na ginawa siyang fertilizer para dinesign siya para sa hydroponics na way ng pagtatanim. So, sige, mag-prepare tayo ng ating pagtatransferan ng bagong tanim natin. Kung napapansin nyo siya, guys, medyo ano na siya. Kasi mga tira-tira na lang ito. O, yung mga pinakyaw daw po ng mga napadaan lang dyan sa kalsada. Yan. Pansinin nyo, guys, kahit wala siyang tubig, ayan, nabubuhay pa rin siya dahil doon sa foam. Ayan. Watery pa din kasi yung foam. Kaya nananatili siyang buhay. Ayan. Kapag tuyong-tuyo na po yung foam yan, pwede na po siyang lagyan ulit ng tubig na may halong solution. Ayun po yung mga stock ni Ma'am Beth. So, yan. Nakakuha na po si Ma'am Beth ng ating mga kakailanganin. Okay.
ito yung ginagamit natin na panghalo sa tubig. Ito yung nutrient solution na ginagamit natin, na minimix natin sa tubig. Bali sa hydroponics pala, mas mainam na yung gagamitin na tubig natin ay tubig ulan. So, ganito siya. Okay, panoorin po natin kung paano siya gawin. Ayan. Kailangan lang po natin ng Ito, styrobox. ayan, Yung styrobox, yan, binutasan ko siya ng yung lata ng sardines, binutasan ko yung bawat portion niya. Kasi dito natin ilalagay yung styro cup. Ito. So, yung styro cup din, kailangan butasan din natin yung mga side niya para dito lulusot yung roots ng ating tanim. So, magiging ganyan siya. Cutter lang naman yung pinangbutas ko dito sa styro cup. Pwede rin tayong gumamit ng net. Ito. Plastic net. Pero para ano tayo ng magasto, mas maganda na lang yung mag-improvise na lang tayo ng styro cup. So, ganito po siya. Kailangan po meron tayong plastic na gagamitin. kahit anong plastic naman po, ma'am. Oo. Pwede po. Malaking Basta hindi lang garbage plastic. kung maano yung tubig niyo. Para may support. Ayan. So, saan po ninyo kinukuha yung gantong styrofoam? Sa mga nagtitinda ng fruit stand. Pero ngayon, bihira na ngayon ang nagtitinda ng ganito. Daw, kasi pinagbabawal na yung paggamit ng mga styrobox para sa ating kalikasan. Ngayon pala, itong ganito, kailangan lagyan natin siya ng mga packing tape sa bawat gilid. Bakit kailangan natin lagyan siya? Para maiwas sa pag-penetrate ng araw. Kasi kailangan hindi siya masyadong napapasukan ng araw yung ating reservoir. Ayan po. Kung napapansin nyo, guys, hindi siya direkta sa araw. Hindi siya direktang naaarawan. Ayan. Kaya may nilalagay po si Ma'am Beth na Ang tabing ayan. minute shade. For protection lang din naman. So, ito siya. So, sa 1 litro ng tubig, yung hinahalo ko na nutrient solution na to, ito kasi ang pinaka-vitamins na niya para mabuhay yung ating halaman. Na hindi na tayo kailangan mag-spray pa ng mga ibang fertilizer, ito na lang yung minimix ko sa kanyang tubig. So, itong solution natin, meron tayong set A, tsaka meron tayong set B. Yan, parehas sila. So, sa bawat litro ng tubig, 1 ml lang yung nilalagay ko, yung minimix ko. ml lang po siya. So, itong isang pack na to, 250 ml yung kanyang 250 ml ito. So, makakagawa rin tayo ng 250 liters na water. So, tignan nyo to. Sa 250 liters, marami na kayong maitatanim. Ito, almost 2 months ko siyang nagamit. Marami So, na akong makatwid po, guys, is naitanim tipid dito. siya. Kasi ml lang naman kasi Makakatipid. nilalagay natin per liter. So, yan. Mag-mix na tayo para ilagay natin yung ating 7 liters kasi siya. So, 7 liters. Maglagay din tayo ng 7. Pag may mga cups ng mga baby, sa mga medicine nila, pwedeng gamitin, pwede rin namang syringe. 3. From 3 ml lang kasi itong ano ko eh. So, 7. Ayan. Set A. Tapos, i-mix muna natin siya. Mix muna. Ayan. Kulog-kulog muna. Okay. Set B naman yung susunod natin. 7 ml din ng set B.
habang ginagawa ni Ma'am Beth yung kanyang solution, tatanungin po muna natin siya kung ito pong paggawa nyo ng hydroponics method, dati naging libangan nyo po, Ma'am Beth. Ay, opo. Ayan. Kasi mahilig ako sa mga vegetables. At mahilig din ako sa lettuce. Yung mahal-mahal ng lettuce. Kaya sabi ko, instead na makagasto ako, bakit hindi na lang ako magtanim ng sarili ko? At least, nakikita ko na safe siya, walang mga pesticides o insecticide na na-spray. Kaya sa pamamagitan ng hydroponics, ayan, nakakapagtanim na ako ng ganito na mga gulay na gusto ko. Kasi dito sa hydroponics ko, hindi lang lettuce ang naitanim ko. Meron din akong arugula. Pwede rin ako makapagtanim ng arugula, pechay, mustasa, broccoli. Pwede rin ang broccoli sa hydroponics. Oo. Tsaka mga ibang bearing fruits na vegetables. Pwede rin sa hydroponics. Ayan. So, yung libangan po ni Ma'am Beth ay naging ginawa niyang business na, kung napapansin nyo guys, ito lang yung meron siya ngayon kasi pinakyaw na yung iba. Ayan yung mga pinagkuhanan, oh. Lahat ng yan. Nabenta na daw po lahat. Mahilig talaga din ako sa paghahalaman. Kaya lang, mas maganda rin, sabayan natin, hindi lang puro mga flowerings yung tinatanim natin, ng mga halaman. Kailangan din, sabayan din natin ang pagtatanim ng gulay. Kasi minsan, di rin naman natin mauulam yung mga halaman na, mga flowers dyan, di ba? Tama po kayo. Bakit di tayo, sabayan din natin ang pagtatanim ng gulay. Ayan. So, guys, ganyan po siya, oh. Yan siya, yung 7 liters, kulang pa yan eh, pero dadagdagan na lang natin. So, hanggang saan po dapat yung tubig niyo? Mga 3/4 po. o 12 liters ang pwedeng mailagay kasi dyan. So, dagdagan pa natin siya. Ito po, itong mga nilagay ko dito sa Wilkins, mga salok-ulan ko po ito. Sinalok ko mula nung... Sa tubig ulan po siya. Mas maganda siyang gamitin. Pero kung halimbawa, wala kayong tubig ulan, tap water lang, pwede rin naman siya. Kaya lang, 24 hours muna siya na i-stock mo bago mo siya gamitin. Okay. Para bumaba yung kanyang pH level ng tubig. Nagkakaroon kasi siya sa pag-growth ng halaman kung masyadong mataas yung pH level ng tubig mo. Ayan siya. So, sa pagtatanim, pang-consumption mo na, pwede mo ba siyang pangbenta? Yes, tama po kayo dyan. Hindi po ngayon lahat nabibili. So, kung madiskarte ka, pwede ka namang gumawa ng sarili mo gaya nito. Yan guys, so next step is ilalagay na po siya sa... Ay, ganito siya. O, yan. Ito na yung parang pinaka-base niya. Siya yung mag-hold sa kanya itong mga styro cup natin. So, yan na. Pwede na natin siyang i-transfer. Or, ito pala siya. Ito na gaya. Yan, ganito lang naman po yung pagtatanim ko. Yan, lalagay mo na siya dyan. Yan, ganyan po siya kadali. Yung ating lettuce. Exacto ito sa Christmas Eve. Meron na tayong pang salad. So, mga ilang days po bago siya anihin?
Ngayon, after 20 days or 25 days. Ayan, 25 days po bago siya anihin. So, ganyan lang naman po siya. At hintayin natin na hanggang sa lumaki na yan. Ang kagandahan lang kasi nitong hydroponics, hindi mo na kailangan na magdilig-dilig. Ang gawin mo lang naman dito para healthy siya, paminsan-minsan, silip-silipin mo din kung nag-evaporate na rin yung kanyang tubig. At doon ka lang mag-add ng kanyang tubig. So, paano nyo naman po ito pinagkakitaan? Hindi ko talaga plano sana siya na ibenta. Pero dahil sa may mga naiinganyo rin na mahilig din pala sila sa mga ganito, kaya naisip ko na bentahan sila through online. Nagbabahay-bahay kami ng mga baby ko, yung 2 anak ko na maliliit. At ayun po. So ito, hindi lang siya pang consumption, pwede rin siyang kahit papaano, nakakatulong naman siya sa gustusin sa pang kusina. Yan. So, ma'am, ano po yung mga maipapayo or masasabi nyo po sa mga gustong matuto sa paggawa ng hydroponic method? Sa paggawa kasi ng hydroponics, kailangan meron kang passion sa ginagawa mo. Kailangan, mahalin mo kung ano yung ginagawa mo, maging libangan mo siya. Nakakapag-release siya ng, kumbaga, napapaligaya ka niya pag nakikita mo na healthy yung mga tinatanim mo. Kumbaga, stress reliever mo yung mga tanim mo. Ayun, kailangan din, para ka rin nag-aalaga ng bata sa pag-hydroponics. Kasi, kailangan din, bawat sulok din niya, kailangan tignan mo kung maganda yung pagtubo niya. Sa pagtatanim kasi ng hydroponics, hindi lang yung tanim mo lang siya, hayaan mo na siya. Oo, andun yung sabi mo na, lalaki siya na ganyan, pero kailangan suportahan mo rin siya. Kasi may mga tendency na nagkakaroon siya ng root yung kanyang mga roots. Kaya kailangan bantayan din natin yung mga yun para magkaroon tayo ng healthy na pananim katulad ng mga ito. So, yun yung mga pwedeng gawin natin sa pag-hydroponics. Okay, thank you po Ma'am Beth, at sa pagtuturo niyo ng hydroponics method ay meron po tayong natutunan. Okay, welcome kayo sa aking munting harden. Okay po. Naway sana lalong lumago.